So dito guys, nakita natin yung mga pag-aaway nyo talaga na marami kayong conflict na yung itong person mo. Pwedeng mayroon ding third party mga kapiksi, no? Pwedeng nahuli mo ito na may third party, or pwedeng paulit-ulit niya ang ginagawa, no? Na nagkaroon ng third party, paulit-ulit, na parang bawat third party, bawat instance na nagkakaroon siya nun, para kayong sinasaksak sa likod, no? Backstabbing yan mga kapiksi. And hanggang sa bumigay na kayo guys, hanggang sa hindi na kayo makatayo, lupaypay na. Ayan oh, kita nyo naman lupaypay. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamangit ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to. Ito yung love message or love advice para sa inyo mga kapiksi. Ito yung nakuha natin, parang ano to, no, you light up my life, yung peg ng image ng card. So tingnan natin kung ano ibig sabihin nito guys. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. Ayan, sinabi ko nga kanina, no? You light up my life. I love you. Okay, so this is a message for you, mga kapiksi, from your partner or specific person. Iniisip nila kayo, hinahanap-hanap nila kayo, namimiss nila kayo mga kapiksi. Para sa kanila, kayo yung nagbibigay, no, ng kaliwanagan sa kanilang buhay mga kapiksi, and mahal na mahal ka ng iyong partner o specific person. Okay, so i-mind-mind nyo na yan sa mga kinikilig. I-mind nyo na yan sa comment section. Mahal ako ng person ko. So titingnan natin mga kapiksi kung tumutugma yung ating mga energies, no? So dito titingnan natin yung energy surrounding your situation. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kung ano na lang yung naka-resonate sa inyo guys, take that message kasi magkakaiba naman kayo ng sitwasyon. So for some of you, merong backstabbing na nagaganap, no? So which is medyo kabaligtaran nitong love message. Pero makikita naman natin yan mamaya guys dito sa habang pagkatas natin basahin ito and pagkatas natin basahin ito kung ano yung strong energies mga kapiksi. Pero dito sa inyong sitwasyon, merong backstabbing na nagaganap, lies and deceptions, mga pagsisinungaling, cheating, ganyan, mga emotional pain, broken heart, ganyan. Pwede ring mga separation and lies, no, yung mga pagsisinungaling mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon na rin ng kung hindi pa kayo physically separated, pwedeng nagkakaroon na ng emotional detachment, no? Ibig sabihin nanlalamig na, unti-unti nang lumalayo yung loob mga kapiksi. For some of you, pwedeng tapos na yung relationship, no? This is parang end na ng relationship. For some of you, parang tanggap nyo na there's no second chance, especially if merong backstabbing na naganap mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang you called it quits, okay na, tapos na, tama na mga kapiksi. What has end, and parang for some of you, parang hindi na siya pwedeng madugtungan, and parang you want to grow on your own and transform on your own mga kapiksi. So may mga ganong nagaganap guys. For some of you naman, ito guys, parang feeling ko ito yung ginagawa ng person nyo. Pwede kasing after nyong maghiwalay, or kung nag-away kayo, nagkahiwalay kayo, nagkaroon kayo ng problema, doon na-realize ng person mo kung gaano kanya kamahal. So yung iba sa inyo, pwedeng hiwalay na kayo, pwede nagkakaroon kayo ng problema, and itong person mo, doon niya na-realize yung true value mo, kung gaano ka kamahal. Iniisip nila kayo, pwedeng tinatawagan nila kayo, tinetext nila kayo, pero pwedeng nakablock sila sa inyo, kaya hindi nyo
hindi dumadating sa inyo yung mga message nila, or pwedeng iniisip nilang gawin yon pero hindi nila magawa kasi baka natatakot sila, baka galit kayo sa kanila, or baka may pumipigil sa kanila na kontakin kayo. Pero eto guys, feeling ko na-realize ito ng person mo, yung salitang mahal ka niya, iniisip ka niya, no? After nyong maghiwalay ng person mo, kung kayo man ay hiwalay na nitong person nyo, or kung kayo ay nag-away, mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo parang napuno na, no? Umayaw na, ayoko na, tama na, dyan ka na. So yung iba sa inyo parang bumigay na kayo, nag-give up na kayo sa relationship na to, mga kapiksi. So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa love life nyo, guys, ngayong November. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount yan until November 30, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Ayan, so Gemini, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating love energy. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with an earth sign. So dito, guys, nakikita natin yung mga pag-aaway nyo talaga, no? Marami kayong conflict na yung itong person mo. Pwedeng mayroon ding third party, mga kapiksi, no? Pwedeng nahuli mo ito na may third party, or pwedeng paulit-ulit ang ginagawa, no, na nagkaroon ng third party paulit-ulit, na parang bawat third party, bawat instance na nagkakaroon siya nun, para kayong sinasaksak sa likod, no? Backstabbing yan, mga kapiksi. And hanggang sa bumigay na kayo, guys, hanggang sa hindi na kayo makatayo, lupaypay na. Ayan, no, kita nyo naman, lupaypay, mga kapiksi, no? And sobrang bigat na para sa inyo nitong relationship na to. And ito, guys, nakikita natin na yung iba, parang feeling ko hindi pa kayo naghihiwalay, pero nandun kayo sa stage na nagdadalawang isip na kayo, mga kapiksi. Tinitimbang nyo na yung sitwasyon, nagdadalawang isip na kayo if mag-i-stay kayo dito sa relationship na to, or lalayo na kayo dun sa person and ipapaubaya nyo na lang sa third party. Ang reason ng pumipigil sa inyo, guys, is because mahal nyo pa. Meron pang pagmamahal dito, mga kapiksi. And parang feeling ko yung person mo magaling din itong parang magaling din itong pumaraan ba. Every time na iiwanan mo siya, parang magaling siya magdrama, magaling siyang, parang nagpa-promise siya na hindi na mauulit, promise, magbabago na ako. Tapos parang kapag pinagbigyan mo, ganun na naman, same scenario na naman, same routine na naman siya, mga kapiksi. So parang ganun yung nagiging routine nyo. And pero yung iba sa inyo, parang feeling ko na napupuno na, no? Parang konting-konti na lang, malapit na kayong bumigay, mga kapiksi. So, ayan, no, malapit na kayong tumalikod, nakikita na natin yan. At least for some, no? Pero yung iba, parang kasi nga mahal nyo pa, no? At saka isinasaalang-alang nyo yung pamilya, mga kapiksi.
Kasi lalo na yung iba kung may mga anak, kasi kahit nasabihin natin na okay lang makipaghiwalay kasi choice naman natin yon, sometimes kapag pamilyado na talaga, no, and may mga anak, dadating talaga dun sa point na mahirapan kang magdesisyon, mga kapiksi. So hindi yun madali para sa lahat. Mas madali siyang sabihin na hiwalayan mo na, kawawa mga anak mo. Pero kapag ikaw na yun nandun sa sitwasyon, mga kapiksi, mahirap siyang gawin. Kasi nandun ka sa point na habang pwede pa ipaglaban, pwede pang umasa, aasa pa. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, yung iba konting-konti na lang tatalikod na. So comment, at saka yung person nyo, mga kapiksi, parang medyo ano kasi to, easy go lucky. Parang hindi seryoso, ganyan. At saka yung burden parang nasa inyo lahat, guys, no. Parang wala, in short, parang wala kayo masyadong napapala dun sa person nyo. Hindi na nga sila, hindi ka na nila tinutulungan dun sa relationship nyo. Parang hindi pa sila tumutulong sa inyo sa kabuhayan nyo, parang ganun. Parang feeling ko nasa iyo lahat ng burden. So in short, ikaw lang, parang ikaw lang mag-isa lahat. So again, guys, depende naman yan sa inyo, nasa sa inyo yan, kung paano nyo susolusyonan, mag-usap, diba? And kung ano ba talaga yung gusto nyo, mga kapiksi. At the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod, guys. Okay? Pwede kayo makinig ng ating mga relationship subliminal, guys. Yung pampabait, no? Para bumait yung mga jowa nyo. And tulungan nila kayo sa buhay, mga kapiksi. So, comment down below. Sorry guys. Comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Ito yung ating 2025 kapalaran, mga kapiksi. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. And ito yung ating mga relationship subliminal, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.